Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Roma, Kapitulo 9, versikulo 1 hanggang 5. I hope maganda po ang gising natin sa umagang ito at sana po excited tayo sa araw-araw nating ginagawa. I know that we have a lot of things to do every morning, especially if we are working abroad. But please keep in mind that God is here strengthening us, nagpapalakas sa atin. Just keep on believing that He is able to sustain us and to supply all our needs according to His riches and glory. Romans chapter 9 verse 1 hanggang 5, ito po ang pagkasabi sa salita o sa salin po ng ating salita, ang pagkahirang ng Diyos sa Israel. Saksi ko si Kristus, nakatotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo sa malinis ang aking budhi. Sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat mamatamisin kung ako'y sumpain at mawalay kay Kristo alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos, sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao. Diyos na nakataas-taasan na pinupurihan magpakailanman. Amen. Ating nabasa at yung pagkasabi ni Apostol Pablo patungkol sa concern niya sa mga Israelita. Alam po natin na mga Israelites ay unang tinawag ng Diyos upang maging instrumento na kung saan ang binhi ng Mesiyas ay dadaan. Sila ang una na binigyan ng pagkakataon ng Diyos na maging bahagi ng kanyang kaharian. Subalit itinakwil nila ang Diyos. Kaya si Apostol Pablo sinabi niya, matindi ang aking concern para sa mga kababayan ko. So our topic for this morning is so simple. So others may live. Para kay Pablo, kailangan niyang magpakahirap kung kinakailangan na magtiis siya upang ang iba ay mabuhay, upang ang iba ay magkaroon ng kaligtasan. Gagawin niya. This is such a great concern for the people. I think this kind of concern is reflected from the concern Christ has given for us. Kung titingnan po natin ang concern ni Apostol Pablo, sabi niya, ang mga kalahi ko ay hindi naging mabuting pagpapala. Sila mga tao na nagtakwil sa Mesiyas. Sila ang mga kalahing hindi kinilala ang Kristo. Subalit, gayon pa man, nandito at nananatili na ako ay mga ngaral sa salita ng Panginoon. Parang sinasabi ba ni Pablo na kailangan kong magsakripisyo para lang madala sila kay Kristo. Sinabi pa nga niya doon sa verse 3 na tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan, ano pat mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo. Mabigat po yun, no? Alang-alang sa kanila. Let me be accursed just for them. It's a hard thing because Paul was so concerned with these people. Binanggit niya po ito sa mga taga-Roma, which is a mixed multitude, which includes not only of the Jewish congregation, but also of the Gentile people, no? Mixed po ito, hindi lang mga Hudyo ang nandoon. At akin pong naintindihan that Paul was so concerned, he wants everyone to be part in the kingdom. Gusto niya lahat ay maging bahagi ng kaharian ng Diyos. Una sa lahat, of course, mga kalahi niya. Pero mga kalahi niya po ay itinakwil ang Kristo. Kaya si Paul ay pinadala ng Diyos para sa iba't ibang lahi na mga hintel na sa ganun sila naman po ay makakilala sa Panginoon. Kung titingnan natin, what it is for us, as a Christian, ang tanong ko po,
Do we show a lot of concern for the lost? Do we show a lot of concern for the other people that others may live na sa ganun sila po'y mabuhay at magkaroon ng pag-asang mabuhay? Most of the time, we are so concerned with ourselves. No? Trabaho, paghahanap ng pera. But God has called you for greater work. Tayo'y pinadala sa ibang bansa ng Panginoon hindi lang upang magtrabaho. We are called by God for a certain purpose. To reach out those people who are seeking after the salvation that the Lord has offered for humanity. Kapatid, nais ko pong iparating sa inyo na kayo po ay pwedeng gamitin ng Diyos so others may live. What kind of sacrifices we can give? Pag-imbita sa kanila, yes, we can do it, right? Maaring hindi tayo i-reject tayo nila, maaring ipahiya tayo, but don't worry. God is with us. We have to do the best that we can to reach them and share the love of Christ to them. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod para po sa ilang biblical truth natin pong pag-uusapan sa umagang ito. Unang punto po na gusto kong iparating is, Paul was so concerned for the lost that he is willing to be accursed. Grabe yung concern ni Apostle Paul, no? Na okay lang sa kanya, bahalang maging accursed siya, bahalang maging kasumpa-sumpa siya, just to save a lot. There's a film na binanggit po dito sa ating source, no? The Guardian, ang title, na kung saan yung Coast Guard ng United States ay meron sila tinatawag na rescue swimmers. Nagtitrain sila for 18 weeks. Intense training po yon, no? Of courageous men and women for the task of jumping from helicopters to rescue those in dangers at the sea. The challenge they face include hypothermia and death by drowning. Ibig sabihin, kung kailangang magpakalunod sila, gawin nila na sa ganun, matrain lang talaga sila. It is intense. It's 18 weeks, no? Bakit ganun? Bakit kailangan silang magbuwis ng buhay para sa mga strangers, sa mga taong hindi nila kakilala? Simple lang po ang sagot. Because in their motto, this is the motto that they have. So others may live. That is our topic for this morning. So others may live. The martyrs also died that others may live. And I believe this is a good example for us to follow. I'm not saying that you have to die, but if it is necessary that others may live, then we have to. Just like Martin Luther King, no, he was killed that others will see the visions, that others will see the reality of his dream. Sinabi niya, time will come, I have a dream, that the blacks will sit with the whites. Sinabi niya, I have a dream that the blacks will be sitting on the government and, nasa matataas na posisyon. At ano nangyari? Now, we have seen this reality. Si Obama, he's a black person, right? But he became a president. Natanggal ang slavery with a black person. And I believe if we have to do something, we will do the best that we can. We can reach out these people that others may live. Probably Paul was experienced rejection from the Jews, but still he preached so others may live. What hinders us from sharing the gospel of the Lord? It might be embarrassment, rejection. No. I will tell you, you don't have to worry with this. Because the gospel that we have is the power of Christ unto salvation. Sabi nga ni Paul, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is a power of God unto salvation. Tatlo lang yan eh. Kung hindi kanila i-reject, tatanggapin nga nila, pero ini-neglect naman. Kung hindi naman nila ini-neglect, probably they will accept. So, always remember, they will reject, neglect, or accept. But remember, there's always an option for them. The option is always theirs. All we have to do
is to do the best that we can to share the gospel so others may live. I am called here in Jordan because I believe others may live through this ministry. And so do you. Ikaw din po ay maging daluyan ng pagpapala that others may live. God bless po.